Ang ating sintro na pag-aaral ngayon ay kapahayagang taga-pamayapa. Sino po dito ang gusto ng kapayapaan? Ha? Lahat po tayo gusto ng kapayapaan. Sino ba naman may gusto ng napakagulong buhay? Ano? Ang hirap kaya nun. No? Ang kaguluhan sa puso, sa isip ng tao, ay kahit na sa iyong pagtulog, ay talaga namang susundan ka nito para itong anino na hindi mawawala sa iyo. Kaya nga sa pag-aaral, mga kapatid, tungkol sa stress, no? Pagka nagugulumihanan tayo, meron tayong problema, wala tayong kapayapaan, ang isa sa dahilan na tinitinan po dito ay stress. No? Napakarami pong mga dahilan ang stress. Kaya sa pag-aaral, meron pong experiment na ginawa ang mga doktor sa pamamagitan ho ng isang karnero, no? Ng isang tupa or kordero. Gumawa sila ng experiment. Ang ginawa po nila ay naglagay po sila ng iba't ibang mga kainan. No? Merong pagkain dito, merong pagkain diyan, merong pagkain dito, merong pagkain dito. Tapos yung kainan na yon, pagkain ng kordero or ng tupa, ay nilagyan nila ng ground ng kuryente. Na paglalapit siya doon, magaground siya. Kaya sabi ng kwento, ay nang kumain yung tupa doon sa isang kainan na yon, nakuryente siya. Nung makuryente siya, lipat siya sa kabila. No? Nakuryente siya, lipat naman siya sa kabila. Hanggang sa halos di siya makakain. Ganon ang nangyari sa kanya. At alam po ba ninyo, bandang huli, nakita nila na yung tupa ay naging mahina ang katawan. Hanggang sa lumala ito ng lumala, at alam po ba na ninyong nangyari doon sa tupa? Na-stroke yung tupa. At ang findings po nila, nagkaroon ito ng sobrang stress. Kaya ang stress ay nakakamatay. Pero yung tupang yun ay may kakambal, mga kapatid. Dinala uli nila doon sa lugar, same lang na lugar. No? Pero sa pagkakataong ito ay isinama nila ang nanay ng tupa. Katulad din po ng unang batang tupa, nang kumain po ito, ay nag-ground siya ng kuryente. Kaya lang, pagka nag-ground po siya, ay humuhuni lang siya. So humuhuni siya. Pagka sinasabing, marang ganun yata eh. Di ba? Sasagot naman yung nanay na nandyan lang din sa tabi niya. So kahit nag-ground siya, hindi siya umaalis. Tuloy lang ang kain niya. Pag nakakaramdam na naman siya, huhuni lang siya, sasagot yung nanay, sasabihin ng, para bang sinasabi ng nanay, andito lang ako, kumain ka lang dyan. Tuloy lang ang kain niya. Hindi man lang siya nagkasakit at nanatiling healthy yung tupa. Ang dahilan, dahil sa nandoon yung kanyang nanay. So, ito po ang napakagandang pag-aaral natin ngayong gabi, hindi tungkol sa tupa, kundi yung sa nire-representahan ng tupa. Ano po? Lahat po tayo may problema. Marami tayong mga suliranin. Sino pang makapagsasabi na wala siyang stress, wala siyang problema? Kagabi nagtanong ako, no? Merong nagtaas ng kamay dito si nanay, pero hindi ko alam kung naintindihan niya yung tanong ko. Wala daw siyang problema. Sabi nga ng ating pag-aaral, pag mayroong taong may magsasabi, wala siyang problema kahit isa, malaking problema ang taong yun. Dahil sa isang normal, lahat tayo mayroong problema, mga kapatid. Sino ba ang makapagpapagaan sa ating pasanin? Ay yung tupa nga, alam niya, nawawala ang kanyang problema kapag siya ay humuhuni. May sumasagot ang kanyang nanay. Tayo pa kayang tao na mas higit na mas mahalaga kaysa tupa? Yun ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, sa magitan ng mga simbolo ng Biblia. Sino ang ating katuwang kapag tayo ay puno ng bagabag? Sino ang magbabantay sa atin? Gusto nyo ba ng may bantay o wala? Siyempre gusto. Ano? Walang tao magsasabi, kaya ko ang lahat. Siguro yung may taong magsasabing, hindi ko kailangan ng Panginoon sa buhay ko.
ay ang totoo. Malaking problema yon. Kasi sa Biblia, wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. Dapat malaman natin sino ba yung ating bantay sa panahon na tayo ay halos di na natin alam ang ating gagawin. Wala na, parang iniisip natin, wala na tayong pag-asa. Kagabi lang, mayroon akong kausap, inabot ako ng madaling araw. Biro mo, grabe yung kanyang pinagdadaanan. Sabi niya, Brother Johnson, gusto ko nang magpakamatay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya mag-aalas 2 na ako inabot. Sakit na yung aking kuko, titext doon kasi mahina ang signal kung tatawag siya sa messenger. Pag ganun, merong daliri para lang makareply, para nang mawala yung problema nung kausap ko. Nasa Hong Kong po siya. Tapos ang kanyang pamilya, yung kanyang asawa rito, pinadalhan siya ng picture, may katabing iba. Pambihira. Kaya kung ano-anong pang-aaliw ang ginawa ko. Mga kapatid, kapwa-tao natin nakakatulong sa kaaliwan natin. Paano pa kaya ang Panginoon natin? Ang sabi sa Kapitulo 1, talatang 5 ng Apokalipsis, ang Panginoon ay ipinakikilala bilang saksing tapat. Na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Speaking of panganay, paano naging panganay siya? Sa mga patay ay dami nang namatay bago siya. Ang salitang panganay sa Biblia, mga kapatid, ay mayroong kahulugan. Mapapaliwanag ho natin yan sa mga susunod na gabi. Kaya sabi po dyan sa talata, siya ang saksing tapat. Siya ang panganay sa mga patay. Ang ibig sabihin niyan ay mahalaga ang definition po niya ng salitang yan. Siya na nakaranas ng kamatayan ay siya rin ang dapat po natin na pagkatiwalaan ng ating mga buhay. Siya ang makapangyarihang tagapagligtas. Siya ang may kontrol sa buong sanlibutan. Sa talatang 6, same na kapitulo, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote, sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanyaw nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Siya nawa. Siya ang nag-alis ng kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako sa cross. Alam nyo, tayo dapat ang nakapako sa cross eh. Wala siyang kasalanan, pero itinuring siyang may kasalanan. Tayong makasalanan ngayon, pakuya-kuya-kuy, sarap ng buhay. Paulit-ulit gumagawa ng kasalanan, samantalang yung ating Panginoon na walang bahid ng kasalanan, na matindi ang kanyang pagdurusa doon sa cross. Ito yung Panginoon na sentro lahat ng simbolo natin pag-aaralan dito sa aklat ng Apokalipsis. Sa talatang 8, siya ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Kaya walang pagsubok na hindi natin kakayanin kung tutuusin, mga kapatid. Alam nyo kung bakit natin pinag-aaralan ito? Ewan ko lang kung na-appreciate nyo. Pero napaka daming mga tao ngayon ang tad-tad ng kalungkutan ang buhay. No? Kaya maswerte kung meron po ditong mag-asawang umaattend. No? Mag-asawa. Kasi kahit anong ganda ng inyong natutunan, hindi naman narinig ng asawa nyo, bandang huli. Tanggapin nyo man yung pinag-aaralan natin, sabi ng asawa, subukan mong pumunta dyan. Anong mangyayari sa buhay mo? Mananatiling hungkag, mananatiling walang kwenta. Nakakita ka na sana ng liwanag. Tinututulan ka naman ng iyong miyembro, ng iyong pamilya. Kaya, napakahirap, mga kapatid, kung hindi natin ilalapit ang ating mga sarili sa Diyos. Pero kung tayo magtitiwala sa Kanya, no? Kung tayo magtitiwala sa Kanya, kahit ikaw lang mag-isa, kahit kontrahin ka pa ng iyong asawa, kapatid, kaibigan, bandang huli, ikaw ang mag-guide sa Kanya. Kaya ang buong sambahayan ay maaring magbago at maging lingkod ng ating Panginoon. Isang simbolo na bibigyan natin ng pansin. Sa aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 7, ay meron po diyang mga kandilero. Tapos sa ganito ang sabi ng talata. Ang sabi diyan, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilirong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandiliro ay ang 7 iglesia.
Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Kung babasahin lang natin ng diretso. Yun daw pong nakitang 7 kantilero, yung ilaw, yun man, nakapalibot na yan, yung parang tulos na may sindi. Kandilerong ginto, ang ibig sabihin ay 7 bituin. At ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. At ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. Ano ngayon? Anong meron yan? Ano ang magagawa niyan sa buhay ko? So pinag-aaral natin yung mga simbolo. Ano bang ibig sabihin nang nakita ito ni Juan? Kung ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia na ginagabayan ng mga anghel, ang iglesia ay binubuo ng tao. Pag sinabing iglesia, hindi lang ito yung iglesia ni Kristo. Kasi pag sinabing iglesia, kala natin yun lang. Dahil nakatatak doon sa kanilang harapan ng simbahan. Pag sinabing iglesia, church. Pag sinabing church, congregation or kalipunan ng mga taong sumasamba o naglilingkod sa Diyos. Kaya pag may binanggit ako itong iglesia, hindi yung kung ano ang iglesia, yung iglesia ang binabanggit sa Biblia. Na binubuo ng mga tao. Kung yung 7 kandilero na nilalakaran ng Panginoon ay 7 iglesia, ang ibig pong sabihin, ang katuparan niyan ay nung magkatawang tao ang ating Panginoon, nakisalamuha siya, nakisama siya. Katulad ng Panginoong Yesus nandun sa gitna at naglalakad sa gitna ng mga kandilero, ito ang ibig sabihin ay ang Diyos ng magkatawang tao ay nakasama ng mga alagad at mga Kristiyano, ay siya rin yung Diyos na pwedeng sumama sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon. Amen po ba, mga kapatid? Hindi lang silang makaka-experience nito. Spiritual, sa pamagitan ng Espiritu, ay makakasama natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya magtataka kayo, bakit yung mga mananampalataya, kahit mga may problema, yung mga mahilig sumamba, hindi tumatalab. Bakit? Kasi nararamdaman nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Anong ginawa ng Panginoon para makasama niya ang tao? Siya ay ipinanganak, sabi sa 12:5, at siya ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Yung anak na lalaki na nagkatawang tao, ipinaglihi, ay nakatalaga at nakahula na maghahari na may panghampas na bakal. Hindi ho batuta, mga kapatid. Iba ang bakal, matigas. Ibig sabihin yung kanyang authority nasa kanyang kamay. At siya ay inagaw hanggang sa luklukan. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoon na nagkatawang tao, ipinanganak, nakasama ng mga alagad at ng mga Kristiyano sa panahong yon, ay siya rin ang Diyos na gustong sumama sa atin sa araw-araw na ating pamumuhay. Amen po, mga kapatid? Masarap po yung ganon. Meron tayong Diyos sa ating buhay. At itong Kristo na to ay nangakong darating. Inilarawan siya sa aklat ng Apokalipsis bilang isang nakasakay sa isang kabayong maputi. Ang ibig sabihin nito ay siya ay mananagumpay. Yung kulay puti ay sign ng purity at ng tagumpay. No? Siya ay hindi man lang natalo sa kahit anong laban. Akala ni Satanas nang mamatay si Kristo sa cross, natalo. Samantalang ang totoong kahulugan pala nun ay yun ay tagumpay. Sa 22:12, ang sabi niya, ako'y muling darating. Kaya mula sa Kapitulo 1 hanggang ang buong kapitulo ng Apokalipsis, mga kapatid, ang ating Panginoon ang bida. Siya ang kordirong pinatay bago ang sanglibutan. Biro mo, sa aklat ng Apokalipsis, ang kordero raw, yung Panginoon, pinatay na bago pa yung creation.
Diyos. May nagtanong sa akin, Brother Johnson, ang Diyos, alam ba ng Diyos ang lahat? Sabi ko, alam. Alam pa niya na ang gagawin niyang tao magkakasala? Alam. Eh bakit ginawa niya pa rin? Ba't niya gumawa sa'yo ng taong hindi magkakasala? Bakit? Marunong ka pa sa Diyos. Ano ang sagot? Alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Kaya nakahanda na yung plan of redemption na tinatawag. Kaya ang tao, sabi rito, yung kordero, pinatay na, buhat pa itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, nung magkasala ang tao, meron na ding solusyon. Tayo lang naman kasi ang may problema, hindi natin alam ang solusyon. Pero ang Diyos, nung magkasala ang tao, alam niya na ang gagawin. Mahahayag sa atin ang ating tagapagligtas. Sabi sa 5:6, at nakita ko sa gitna ng luklukan ang 4 na nilalang na buhay. At sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu, ayan naman ng Diyos, na sinugo sa buong lupa. Tingnan nyo. Doon daw sa gitna ng luklukan, ay mayroong 4 na nilalang na buhay sa gitna ng matatanda. Ang gusto kong bigyan natin ng pansin, yung isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay. Ano daw yung description doon sa kordero? May 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ano naman ang ibig sabihin nito? Alam nyo, may kilala tayong preacher. Ako hanga din, si Brother Eli Soriano ng dating daan. Pero nung may nagtanong sa kanya nito, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Yung mga simbolo sa Revelation. Kaya, ang kagandahan po, mayroong susi. Sabi nga natin, may susi. Sapagkat ang mga nakatala dito hindi sarado. At ang kaalaman tungkol dito ay ipinagkaloob lang sa bayan ng Diyos. No po? Ano ho ang ibig sabihin nito? No? Yung sungay ay sumisimbolo sa power, kapangyarihan. Ang mata ay nagsisimbolo sa kalunungan, pag ang prophecy ang ating pinag-aralan. Kaya ang ibig sabihin, yung ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat at marunong sa lahat. Ito yung tinatawag na all power at saka omniscient. No? All power, omniscient. Kasi meron pong attribute ang Panginoon. Omnipotent. Omnipotent, yung makapangyarihan sa lahat. Omniscient, alam niya ang lahat, nakikita niya ang lahat. At saka, eternal, walang hanggan. At saka yung nasa lahat ng dako. Omnipresent. Yan. So dito, may ang dalawang tinutukoy dito. Ang ibig sabihin ay ipinapakita kay Juan na ang Panginoon ay Diyos. Hindi totoo na siya ay tao katulad ng paniniwala ng iba. Masyadong namamaliit ang Panginoon. Palibasa hindi na pag-aaralan ang aklat ng Apokalipsis. Samantalang kung ating hihimayin ito, ay ipinapakita kung gaano kamakapangyarihan itong korderong ito na tumutukoy o kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Sa Kapitulo 12, talatang 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo. No? Saan ka nakakita ng literal na tupa? Mayroong mga, hindi lang isang sungay. No? Tapos maraming mata. Mga simbolo. Siguro maganda mayroon tayong quizmaster, no? Na pagdating ng gabi, mayroon tayong time para magtanong at may premyo ang makakasagot. Ano ang ibig sabihin ng kandilero? Gusto niyo ba yung gano'n? Ako na rin magtatanong. Ano ang ibig sabihin? Ang kahulugan ng sungay. Ano ang kahulugan ng mata? Sino ang meron nito? Anong ibig sabihin nito? Yan ang mga bagay na dapat po natin tandaan, mga kapatid. Ibig sabihin, bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay naroon na ang kanyang panukala na ipinakita niya kay Juan. Puntahan natin yung Kapitulo 13 at 8.
na binabanggit doon uli, yung salitang kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Tingnan po ninyo, meron din pong nakita sa Apokalipsis. Dragon. Ang dragong ito ay siyang Diablo at Satanas. At gusto niyang labanan yung kordero. Sa literal, mga kapatid, anong mapapala ng tupa? Kahit pa yan kambing, lagyan po mo pa ng bakal na sungay. Anong mapapala niyan sa dragon? Ano? Bumubaga ng apoy, di ba? So, tad-tad siya ng simbolo ang mga nakatala rito. At ang dragon na ito ay gagamitin niya yung hayop. Alam nyo, mga kapatid, okay lang wala kayo ngayon. Pero sa last week natin, huwag kayong mawawala dahil malalaman nyo kung ano ang ginagawa ng hayop na to. Baka biktima na ho tayo nito. Tapos meron din nakita. Merong babaeng tagtad ng palamuti at mga pahiya sa katawan. Bay, bang laki ng hawak na tasa. Na saro. Ang laman niyan ay alak. Hindi ibig sabihin ay pinapayagan tayong uminom ng alak. Kasi ang babaeng ito, ang tawag dito ay prostitute. Pukpok, sabi ng mga Pilipino, salitang kanto. No? Mababa ang lipad. Pag-aaralan natin ang mga bagay na yan. Itong mga ito ay laban sa kordero. Meron ding symbolical Babylon sa aklat ng Apokalipsis. Lahat ng mga yan, ang sabi ng talata, mga kapatid, ay igugupo at tatalunin ng kordero. Hindi sila mananalo. Papaanong matatalo ng hayop may 7 ulo, 10 sungay, ang kordero? No? Mahirap. Pero sa mga susunod ay ating pag-aaralan yan. Kaya aalamin natin ang mga ibig sabihin nito. Ngayon, bakit pa ginamit sa Apokalipsis ang hayop na kordero or tupa para maging simbolo ng ating Panginoon? Bakit hindi na lang buhaya o kaya leon or kaya dragon? Manapas si Satanas yung dragon eh. Bakit kaya kordero? Pag-aralan natin, mga kapatid. Sa Biblia, balikan natin ang Biblia. Kung anong ibig sabihin nito. Balikan natin yung creation sa panahon ni Adan at ni Eva. Si Adan at Eva ay nilikha ng Diyos, nilagay sa halamanan ng Eden, wala na silang problema sa kanilang kakainin, ready ng lahat, pipitas lang ng prutas, kakain, wala ka problema. Wala pati silang kamatayan. Pero sabi ng Diyos, lahat ng mga kahoy sa halamanan ay makakain nyo. Pero yung nasa gitna, huwag nyong pakikialaman. Dahil pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Kaso alam natin na pumasok ngayon yung kaaway sa magitan ng ahas. Sabi ng ahas, totoo bang, sabi ng Diyos, kahit saan dito, ay hindi kayo pwedeng kumain? Sabi na, hindi, pwede naman kumain, wag lang nyo nasa gitna. To make long story short, sa halip na pakinggan ni Adan, ni Eva, ang utos at tagubilin ng Diyos, ay nadaya siya nung ahas. No? Na yung ahas na yon ay si Satanas. So anong nangyari? Tingnan po natin. Nagkasala sila, pinalayas po sila sa Eden. Dati hindi sila nakakaramdam ng kalungkutan, pero nakaramdam na sila. Dati hindi nila alam kung anong kalaswaan, wala silang damit. Nung makasala sila, ay alam na nila ang kalaswaan. Kaya, kung ating titinan yung history, kung babalikan natin, doon nagkaroon ng kauna-unahang hayop na pinatay, si Adan at si Eva. At ang balat noon ay ginawa nilang damit. Na yung korderong iyon ay pumukakatawan din sa ating Panginoon.
Sabi rito sa Levitico 17:11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumubos dahil sa buhay. Yan ho ang talatang sagot sa tanong, bakit dugo? Nung maghandog si Cain at si Abel, si Cain naghandog ng mga gulay, si Abel naghandog ng hayop. Bakit hindi dininig ng Diyos yung kay Cain, yung gulay? At bakit ang kay Abel ang kanyang pinakinggan? Sapagkat ang utos ng Panginoon, kung maghahandog ka, dapat may dugo. At yung dugo ay galing sa kordero. Kaya, dininig ng Panginoon yung kay Abel sapagkat siyang sumunod sa instruction. Sabi doon sa binasa natin talata, bakit dugo? Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ang dugo ng kordero ay nagre-represent sa dugo ng ating Panginoon na ipinako sa cross bilang pagsunod sa alituntunin. Si Adan at si Eva ay sumunod sa utos ng Diyos. Naghandog din sila ng kordero. Alam nyo, ang sabi po, kung pag-aralan natin yung Old Testament survey, yung paghihimay-himay ng mga nangyari sa mga pangyayari sa Biblia, lalo na particular yung Old Testament, yung hayop na una nilang pinatay para ihandog sa Panginoon, nang gilitan ni Adan ang liig ng kordero at ito'y naglulupasay hanggang sa mga mamatay. Parang dinodorog ang kanilang mga puso. Subukan yung pinakamamahal yung alagang aso. Masagasaan nga lang, iyak na tayo no? Sila pa kaya na pinagkatiwalaan ng lahat ng mga hayop dito sa mundo. Nang gilitan niya at mamatay ang kordero, parang binagsakan sila ng langit at lupa. Alam nila na kung hindi dahil sa kanilang ginawang kasalanan, wala sanang hayop na mamamatay. Ang tindi ng konsensya na inabot nila. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mamatay ang ating Panginoon. Sapagkat ang kamatayan ay ang dugo ay nangangahulugan ng kamatayan. Ano ang sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, talatang 23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa halip na ang tao ang magdusa, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, ang batas noon, ang magkakasala ay ipapako sa cross sa panahon ng imperyo ng Roma. Naghari ang Roma, Roman Empire. Pag nagkasala ka, ang hatol kamatayan. At ang kamatayan na yon ay sa cross. Kaya ang Panginoon, ipinako doon sa cross, na ang ipinapako doon ay nakagawa ng napakatinding kasalanan. Balikan natin yung Old Testament. May ibinigay na instruction ang Panginoon sa kanyang bayang Israel. Ang sabi niya, gumawa kayo ng sanktuaryo. Yan ho, makikita po ninyo yung sanktuaryo. Ang mga tent ng mga Israelita na nanglaglakbay sila galing sa Ehipto patungo sa lupang pangako ay nasa palibot. Tapos gumawa sila ng bakod. Tapos gumawa ng may bubong. Ang tawag po diyan ay sanktuaryo. Nahahati yan sa dalawang parte. Parang ganito. Merong kortina sa gitna. Ang nasa harapan sa most holy place na tinatawag, andoon yung 10 utos. No? Yung Ark of the Covenant. Na yung mercy seats, yung may nakalagay na dalawang dalawang kirubin, yung larawan ng kirubin na nakapagsalubong doon sa Ark of the Covenant. At ang mga naghahandog ng kanilang kasalanan ay nandoon sa first part, mga kapatid. Merong isang istorya, si Oseas. Isang umaga, yung lingkod ng Diyos si Oseas ay nagkaroon ng kaalitan. Kanyang kapitbahay.
Nainis siya, nagalit siya, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Binanatan niya, sinuntok niya, bagsak, duguan yung ilong at yung bibig. Ibig sabihin, nagkasala siya. So isa-isang nagkasala, ano ang instruction? Naramdaman ni Oseas ang guilt, yung konsensya sa ginagawa niyang kasalanan. At dahil alam niya ang instruction, mga kapatid, kumuha siya ng kordero, naglakad siya sa kampo. Dala-dala niya ang kordero papunta doon sa sanktuaryo. Nakita siya ng kanyang nasapak. Sabi niya, nakukonsensya siya. Nagigilty siya. At yun lang ang paraan para makuha matanggal yung guilt ni Oseas sa kanyang sarili. Kailangan niyang sundin yung instruction. Sa isang taong magkasala, kailangan magdala siya ng kordero, ng tupa. Ang gagawin, papatayin yung tupa. Isasahod ng saserdote yung plangganita doon sa liig, tapos hihiwain, tutulo yung dugo, at ang gagawin, yung katawan ng tupa ay dadalhin sa altar at susunugin. Ang dugo ng kordero, dadalhin ng saserdote doon sa kortina na nakapagitan sa holy place at most holy place at iwiwisik po niya doon. Ganito ang nakalagay sa Leviticus 5:5 at 6. At mangyayari na pagka siya magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito ay kanyang isasaysay yaong kanyang ipinagkasala at dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala, dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya. Kaya si Oseas ay sumunod sa instruction. At ang saserdote naman na nangangasiwa ay iwiwisik yung dugo doon sa kortina. Ano ang ibig sabihin nitong mga bagay na ito, mga kapatid? Nang ang Panginoon ay namatay, napako sa cross. Huwag niyong babasahin yung aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Nung ipako siya sa cross at nang siya'y malagutan ng hininga, ay nakatalaho doon na nang malagot ang kanyang hininga, ay nagkataon na mayroong taong naghahandog ng tupa sa templo. Ang nangyari, wala namang kamalay-malay yung taong naghahandog ng tupa sa templo. Ang Panginoon doon sa bundok ng Golgota ay nalagutan na ng hininga. Nagulat sila, yung kortina na yon nahapak, napunit. Wala namang nagpunit. Napunit mula doon sa pinakataas hanggang sa baba. Napunit. Ano ang ibig sabihin? Ang naghahandog ng tupa, nakatakbo yung tupa sa gulat. Ibig sabihin, natapos na yung mga seremonyang yun. Natupad na yung mga anino, mga simbolo ng hinahandog na hayop sa Old Testament ay tinupad na ng ating Panginoon. Kaya, ang natapos ng ipako si Kristo sa cross, sabi ng mga evangelical at ibang mga panampalataya, ipinako na si Kristo sa cross, wala na yung 10 utos. Mali! Ang nawala yung seremonya na paghahandog ng mga hayop. Kaya ngayon, hindi na tayo naghahandog ng mga hayop. Yan ang ibig sabihin, na tinupad ng ating Panginoon yung hula para sa Kanya na siya ang huling hain or handog. Naintindihan ba natin? Nasusundan ba natin, mga kapatid? Baka mamaya, kwento ko ng kwento, wala na tayong naintindihan. Malinaw? Malabo, ulitin ko, mula simula. Malinaw po? Takot kayong ulitin. Uulitin ko talaga eh. Kaya dapat makinig tayo, ano? Yan ang simbolo ng ating Panginoon. So ito po, ano ang aplikasyon nito sa atin? Siyempre, pinapakita natin itong mga bagay nito sapagkat ang plano ng kaligtasan ay narito atin pong hinihimay-himay. Gusto kong burahin sa isipan ng mga nanonood ngayon at sa atin narito na ang aklat ng Apokalipsis at mga simbolo ay hindi magandang pag-aralan. Kaya atin pong iniisa-isa sapagkat ang lahat ng mga simbolo, symbolical dito, sabi nga sa atin, mga hiwaga, ay nakakakuha tayo ng pag-asa. Ito po ang mga hakbang para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kung gusto nating mapatawad, alam ko naman gusto nating mapatawad ang ating kasalanan. Paraan. Ibig sabihin,
Pinag-aaralan natin ngayon, paano maligtas? Takpaksa natin ngayon, ang pinakasentro ay how to be saved. Paano, Panginoon, paano ba ako mariligtas? Ginagamit lang natin yung mga simbolo ng Apokalipsis. Number 1, aminin mo ang iyong kasalanan. Pinakamahirap, mga kapatid. Hindi ka talaga mapatawad kung hindi ka aamin. Ha? Yan ang numero 1. Aminin natin, makasalanan tayo. Aminin natin at tanggapin natin, kailangan natin ng ating Panginoon. Ang pangalawa, ihingi natin ng tawad ang ating kasalanan. Kasi kung inamin natin, di naman tayo humingi ng tawad, wala talagang kapatawaran tayong matatamo. Paniwalaan na pinatawad ka na. Kasi halimbawa, isang tao, inaamin ko, makasalanan ako. Panginoon, patawarin niyo po ako. Pagkatapos mo nalangin, pinatawad kaya ako? Ay, mahirap. Baka nga hindi. Pero kung paniwalaan mo, salamat Panginoon. Tinanggap mo aking paghingi ng tawad. Pinatawad mo ako. Masarap sa pakiramdam. Mawawala yung guilt sa ating isipan. Ang pang-apat, sampalatayan na natin ang pangako ng Diyos. Baka mamaya, nakikinig nga tayo rito, pero parang hindi naman yata totoo yung ating pinag-uusapan. Mahirap din yun, mga kapatid. Paniwalaan natin, sampalatayan na natin ang mga pangako ng Panginoon. Sa 1:29 ng Juan, ang sabi ng talata, noong ang Panginoon ay palapit doon sa kinaroroonan ni Juan, sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya itong Juan na sumulat ng Apokalipsis, paborito niyang terminong gamitin, yung kordero, yung lamb. Kasi, mismong nakasama niya ang ating Panginoon, sabi niya, ito na yung katuparan na kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mga kapatid, merong isang kwento. Merong isang preacher. Pagkatapos ng mag-sermon, meron isang babaeng lumapit sa kanya. Humihingi ng advice. Ang problema ng babaeng ito ay nagkaroon siya ng relasyon sa isang lalaki. Tapos nabuntis siya. Sa takot niyang malaman ng kanyang asawa, pina-abort yung baby. At nung malaglag yung bata, mula noon, 17 years na ang nakakaraan, wala siyang kapayapaan. Ang bigat ng kanyang pakiramdam, alam niyang napakalaki ng kanyang kasalanang nagawa. Kaya nang makapakinig siya ng sermon ng pastor, lumapit siya at sinabi niya ang kanyang problema. Sagot ng kanyang preacher, alam mo, sa lumang tipan, dapat maghahandog ka ng tupa. Pero ngayon, ang gagawin mo na lang, aminin mo sa Panginoon na ikaw ay nagkasala. Wala nang ibang paraan. Nako mga kapatid, mabuti na lang nawala yung utos na yon na pagka makakasala, maghahandog ng tupa. Sa dami ng ating kasalanan ngayon, ubos. Baka pati aso na may kagid. Ihandog na natin. Kaso hindi tatanggapin ng Panginoon. Mabuti na lang binago ng Panginoon at tinupad ng ating Panginoon na siya na lang ang huling handog. Ang gagawin na lang natin ay lalapit tayo, kukumpisal tayo, hindi na tayo kailangan pumunta sa pari, mga kapatid. Lalapit tayo sa ating Panginoon at hihingi tayo ng tawad para makapatawad ang ating kasalanan. Kaya, para makalaya sa guilt or konsensya, kailangan nating aminin ang ating kasalanan. Kung babalikan natin yung 3:23 ng Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya sabi dyan,
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Biro mo? Dapat talaga mamatay dahil may nagkasala. Kaya nang magkasala sa Adan at si Eva, may namatay. Yung kordero na kumakatawan sa ating Panginoon. Pero ang kagandahan niyan, yung kaloob, yung bigay, libre, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kung lalapit tayo kay Jesus at hihingi natin ang tawad ng ating kasalanan, ang bigat ng kasalanan ay mawawala. Titingnan natin kung ating babalikan yung kamatayan ng ating Panginoon, no? Imagine natin, ibig sabihin ay nakaranas siya, nanggaling siya, nakaranas siya ng kamatayan, kinurunahan siya ng tinik. Subalit, darating ang panahon, makakasama natin siya, hindi na tinik ang korona, kundi totoong korona. Namatay siya para sa iyo at sa akin. Yung dugo ng mga hayop ay sumisimboluhan sa kanyang kamatayan. Kaya sabi sa Hebreo 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos at maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Yun ang niyang mga hayop na pinatay, nakakapaglinis ng kasalanan dahil yun ay kumakatawan sa ating Panginoon. Ay ano pa kaya nung siya ay talagang mamatay na? Okay, guilt mga kapatid. Siguro may mga nanonood ngayon na meron nito. Ang guilt ay mararamdaman mo kung tanggapin mo may nagkasala ka, kapatid. Mahirap kung hindi natin tatanggapin. Dahil walang taong hindi nagkasala. Ayon sa mga psychiatrist, ang guilt ay isang malaking dahilan kung bakit isang tao ay hindi makaramdam ng mahabang oras ng kaligayahan. Siguro pag may nadulas, mapapatawa lang siya. Yun lang. Isang kisap lang. Pero kung siya ay meron nito, iglap lang, babalik ang kanyang kalungkutan. Nandyan yung takot, distress, anxiety, at saka sickness. Subalit kung lalapit tayo sa ating Panginoon, lahat ng yan ay mawawala. Tingnan po ninyo. Siya lamang ang makapag-aalis ng guilt sa ating mga buhay. Merong isang kwento. Isang kwento, yan po isang manager or may-ari ng isang company. Sa kanyang kumpanya, mayroong union. Alam niyo yung mga union, yung mga samahan at ng mga manggagawa. Ang mga manggagawa niya ay masyadong abusado. Napakarami na ng mga pribilehiyo, hingi pa rin ang hingi. Kaya sabi ng may-ari, sobra na kayo, inaabuso nyo na ang kumpanya. Sabi nila, anong katunayang inaabuso namin? Kulang pa yung mga pribilehiyo. Tumayo yung may-ari at may dalang dyaryo. Sabi niya, patutunayan ko, inaabuso nyo yung company. Tingnan po ninyo, meron diyang nakasulat sa news, local golfer scores big. Alam po ninyo kung sino yan? Yung paglaro sa golf na mataas ang score na nakuha. Yun, empleyado ko. Kailan naglaro? Nung maglaro siya ng golf, nag-file siya na siya ay may sakit. Tapos nangihining ngayon ng tinatawag na sick pay. Or dapat may bayad siya dahil siya ay wala sa trabaho dahil nagkasakit lang. Bakit? Siya yung nanalo sa golf. Kaya mga abusado nga kayo. Medyo natahimik yung mga empleyado, yung union. Mamaya-maya may tumayo. Sir, totoong may sakit siya. Kung wala siyang sakit, hindi lang yan ang score niya. Lumulusot Huli na, lumulusot pa. Meron akong naalalang kwento ng Bisaya, Ilonggo at Cebuano. Itong Cebuano at Ilonggo ay matalik na magkaibigan.
Sino ditong Ilonggo? Ilonggo? Cebuano? Nakaw, maganda ito. Ito yung kwento, mga kapatid. Magkaibigan sila, pero nagkaroon ng pagkakataon na nagtrabaho yung isa sa ibang bansa, yung iba naman sa ibang bansa. Nagkataon ngayon, pareho silang umuwi, nagkita sila sa kanilang probinsya. Pare! Mabuti nagkasabay ang ating bakasyon. Tara, happy-happy naman tayo. Alam nyo naman yung ginagawa ng mga tao kapag matagal na nagkita. Punta sa isang lugar, inom-inom, ganito, ganyan. Sige, magkita tayo daw sa tindahan ng dati nating suki. Nag-usap sila ng oras na magkikita sila. No? Ang problema, nauna na yung Ilonggo, ang tagal naman ng Cebuano. Tinatawagan niya, pre, kanina pa ako dito, ba't wala ka pa? Tatagalugin natin kasi marami tayong taga-subaybay na hindi nakaintindi ng Bisaya. Kasi kung Bisayain ko, nila maintindihan yung kwento. No? Okay. Sabi ng Cebuano, pre, ulat-ulat lang usa. Hintay-hintay ka lang. Bakit? Hindi ko maiwanan yung aking asawa. Meron siyang nilulutong paborito ko. Ano ba yan, pre? Ang aming kanin, mais. Alam niyo yung mais? Yung bigas ng mais? Paborito ng mga Cebuano yan eh. Tapos yung aming ulam, native na manok, na hinaluan ng malunggay. Miss na miss ko na yung mais. Sabi ng Ilonggo. Mais? Yak! Sa amon niya, pagkaon lang na sang kuring, baboy kag ito. Pagkain lang daw yung mais ng pinasikla pa ng Ilonggo eh. Naalala ko si Brother Jeremy, ang galing kwento eh. Mukhang alam mo yata ito eh. Yak, kadiri. Sa amon niya, yun ang pagkain lang daw yun, mga aso, baboy, at tsaka patuka lang sa manok. Di tahimik ngayon si Cebuano. Medyo napahiya ba? Kain pa rin siya. Madaling salita, nakita sila sa tindahan. Inom sila hanggang malasing. Nako, naunang nalasing ng Ilonggo. Nung malasing na yung Ilonggo, sumuka. Pagsuka ay mais. Mais din. Pero, pinagtawanan niya. Sabi ng Cebuano, pre, mais man lagi na. Ang sagot ng Ilonggo, kaya mo gani ginsuka kay mais. Ang bihira. Huli na. Ayaw umamin. Mga kapatid. Ang hirap sa atin, ang kunat natin, talagang ang pag-amin sa kasalanan, pag hindi natin nagawa, mga kapatid, hindi aakayin sa paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Ilang pang mga bagay na hindi pwedeng mag-alis ng ating mga guilt at kasalanan, mga kapatid. No? Wala tayong pwedeng idahilan. Yung lolo ko, yung magulang ko, palabigay. Kaya pinalagyan ng mga kwadro. Yan, tindi niyan. Kahit anong hingiin mo, manghingi ka ng isang sako, 2 ang ibibigay. Ganyan yung mga kwento pag patay na eh. Malibasa, patay na. No? Hindi rin maaring yung palusot. Itong taong ito, matindi rin magpalusot. Isang napakatinding kriminal. Pumatay ng 27 ka mga bata tapos nilibing doon sa loob ng mismong kanyang bahay. Nahuli siya at nakulong. Huling-huli na. Sabi niya, hindi ako gumawa nun. Sino? Malay ko. Siya lang naman mag-isa doon sa ang tao doon sa bahay. No? Kaya may 11 utos na sinasabi ang mga iba eh. Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Yan ang ginagawa ng marami ngayon. Ang pagkawala ng kapayapaan at kasalanan, mga kapatid, hindi pwedeng bayaran.
Kasi may mga tao ngayon na akala pag nakagawa ng kasalanan, magdo-donate ako, magbibigay ako ng handog sa church, magpapagawa ako ng ganito, ganyan, at para mawala ang kasalanan. Hindi totoo yun. Yung guilt ay mananatili pa rin. Ang tanging makapag-aalis ng kasalanan ay ang ating Panginoon. Ikalawang Korintos 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Kabaliktaran ang nangyari sa Panginoon. Siya walang kasalanan, siyang napako eh. Tayong may kasalanan, hayahay ang buhay. Kaya dapat maisip natin itong mga bagay na ito, mga kapatid. Nang ipako siya sa cross, ay napakatindi ng hirap ng kanyang dinaanan. No? Alam nyo, sabi ng mga Bible scholar, sa panahon na ipinako ang ating Panginoon sa cross, naramdaman niya yung pinakamasakit sa kanyang buhay. Sabi pa nga pakiramdam niya, pinabayaan siya ng Ama. Bakit nangyari yun? Kaya nga sumigaw siya, no? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nangyari ito sa kanya? Dahil gusto niya na pag pinag-usapan natin ito, katulad ng aking sinabi kagabi, ay maramdaman natin sa ating mga sarili yung napakadakilang pag-ibig ng ating Panginoon. At kung gaano kabigat ang dinadala natin sa ating mga buhay ngayon, mas mabigat dyan ang pinagdaanan ng ating Panginoon sa cross. Kaya nga napakaganda ng talata, no? Sa aklat ng Roma. Ang kabayaran ng kasalanan kamatayan, subalit ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Ito ho ang talata, mga kapatid, na pag ang pinag-usapan ay kaligtasan, ito po yon. Kasi marami pong mga mananampalataya ang iba ang kanilang pagkaintindi sa Seventh-day Adventist. Akala nila ang Seventh-day Adventist ay salvation by works, na kailangan sumunod para maligtas. Samantalang ito po ang nakatala na pinangahawakan ng Seventh-day Adventist. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pera o nabibili, ay pwedeng magmalaki. Kaya ligtas ako. Dami akong pera eh. Kaya ligtas ako, masipag ako eh. Pero ang kaligtasan ay ginawang paraan ng Panginoon, libre. Kaya lang pagkatapos mong maligtas, mga kapatid, ay sumunod tayo sa nagligtas sa atin. Dahil kung magpapatuloy tayong lalaba, mawawala ng saysay ang kaligtasang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Gusto ko pong basahin po natin ito, mga kapatid. Sabayan po ninyo akong basahin itong nasa screen. Panginoon, regaluhan mo ako ngayon ng kaligtasan. Lumalapit ako sa iyo na may bukas na puso. Lumalapit ako sa iyong cross. Sumasampalataya ako na si Jesus ang kordero. Luluhod ako sa iyo at ihihingi ng tawad ang kasalanan ko. Alisin niyo po sa aking balikat ang bigat ng kasalanan. Tulungan niyo po akong pasanin ito sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Mamayang gabi ay bago kayo matulog, ay pwede nyo pong basahin uli ito at sa mga susunod. At yak na tayo po ay masasanay na lumapit sa ating Panginoon. Bago tayo magtapos, gusto ko pong ipakita kung paano inilarawan sa atin sa aklat ng Apokalipsis yung mga naligtas. Sabi sa 5:9, at sila'y nang-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Sa unang Pedro 1:18-19, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto,
mula sa inyong walang kabuluhan, paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Jesus. Lumapit po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Siya ay laging nananawagan sa atin. Babasahin ko po sa inyo bilang pagtatapos yung 5 hakbang upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kanina ay mga hakbangin parang patawad ang kasalanan. Ngayon ay 5 hakbang upang magkaroon tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Una, maniwala ka na mahal ka ng Diyos. Sabi sa Jeremias 31:3, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Pangalawa, tanggapin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Roma 3:23 at 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Pangatlo, maniwala ka na si Jesus lamang ang makapagliligtas sa iyo. Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pang-apat, humingi ka ng tawad kay Jesus at maniwala ka na pinatawad ka. Juan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Doon tayo kukumpisal sa ating Panginoon, hindi sa ating kapwa-tao. At ang panglima, tanggapin mo ang kaloob na buhay at magpasya kang maglingkod sa Kanya habang buhay. Si Jesus ay nagpagaling noon, mga kapatid, nandito siya sa lupa. Nagpapatawad siya ng kasalanan. Yung bulag, iminulat niyang mata at ito'y nakakita. Yung lumpo, kanyang pinalalakad. Mayroon siyang mga binubuhay na patay. Kapatid, kaibigan, sana samahan niyo po kaming yakapin itong mapagmahal nating tagapagligtas. Itong Kristo na pinahirapan dahil sa ating kasalanan, tumanggap ng palo, ipinako sa cross, itinaas, namatay sa isang nakakahiyang kamatayan. Naroon yung kanyang ina, ang kanyang mga alagad, nasaksihan itong mga paghihirap ng ating Panginoon. Nakita nila nang tusukin ang tagiliran ng ating Panginoon. Kung titingnan natin ang kanyang katawan na dinanas doon sa cross, kung napanood nyo yung The Passion of the Christ, ang tanong ko sa inyo, sino ba sa atin ang hindi mahahabag sa ating Panginoon? Sino ba sa atin ang may lakas ng loob na itakwil siya at hindi siya tanggapin? Napakatigas ng puso natin kung hindi natin siya tatanggapin sa ating buhay, mga kapatid. Ang sabi ng talata, sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lumapit po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Manalangin tayo. Magpasya tayo sa ating buhay. Tingnan natin ang cross na kanyang bakas ng kanyang kamatayan. At sabihin po natin, opo, Panginoon, tinakatanggap kita sa aking buhay. Sabay-sabay ho natin basahin. Opo, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Sa lahat ng sumabay sa aking magbasa, pwede ho bang ipakita sa inyong kamay kung gusto po ninyong maranasang kasamang ating Panginoon sa kanyang buhay? Maraming salamat po. Ibig sabihin na intindihan ho natin ang mensahe sa gabing ito. Katulad po ng diwa ng awit, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako, mga kapatid. Kahit hindi tayo karapat-dapat,
Pero ang kanyang biyayang libre ay pinagkaloob sa atin. Sino tayo para i-resist ito o para itakwil ito? Opo mga kapatid, ang kaligtasan ay nasa ating harapan. Hayag sa pamamagitan ng aklat ng Apokalipsis at mga simbolo ay inihayag sa ating kalagitnaan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Yun ang inaalok sa atin na sana ay atin pong tanggapin sa ating mga buhay. Muli, gusto ko pong kunin ang inyong atensyon sa mga nagtaas ng kamay kanina. Pwede bang ipakita natin sa magitan ng ating pagtayo upang tayo ay sama-samang manalangin at kayo aming isasama sa paglapit sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, napakabuti po ninyo. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Hindi kami karapat-dapat. Napakarami naming kasalanan. Tad-tad ng kasalanan. Maitim na kasalanan. Subalit, dahil sa inyong pag-ibig, sa magitan ng inyong dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo, kami ngayon ay inyong nilinis sa pamagitan ng pananampalataya. Uuwi po kaming ngayong gabi na taglay ang kapayapaan sa aming mga buhay sapagkat tinuruan nyo kaming manalangin. Tinuruan nyo kami kung papaanong baguhin ang aming mga buhay. Kaya kami ay nakasumpong ng higit, ng tila higit pa sa ginto sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sapagkat ang mga simbolikal na mga bagay na nakatala sa aklat ng Apokalipsis ay unti-unti niyong binubuksan sa amin ngayon. At ito po ay naghahatid ng napakahalagang mensahe sa aming mga buhay. Tanggapin ang aming mga kapatid na sa aming kalagitnaan. Ingatan ang kanilang mga trabaho at kalusugan sa araw-araw lang mga ginagawa. At aming dinadalangin, Panginoon, na ang kanilang pamilya ay kasama ding pagpalain. Ipadama rin sa kanila ang inyong pag-ibig. Ang aming mga kapatid na kaibigan sa lugar na ito na maaring wala sa aming kalagitnaan, subalit nakakapakinig sa kanilang mga tahanan, alalahanin po din po sila, Panginoon. Tanggapin po sila sa inyong kaharian. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Itong aming hiling sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natunto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.